Linawin pa natin ang mga issue kasama mismo si NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Director, salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng nanonood sa inyong programa. Isang magandang tanghali po. Director, linawin lamang po natin. Nakausap po natin kasi kahapon si Senator Bato de la Rosa at ang kanyang kwento doon sa bago nagkaroon ng takbuhan kasi pinaklaro po namin sa kanya yung nangyari talaga eh. Pagbaba daw niya ng sasakyan ay nadakma or nahawakan na kagad siya kaya ng tauhan ng NBI kaya siya nagpumiglas at tumakbo. So ano po ba ang kwento? Iba rin po kasi ang naririnig natin sa NBI. Wala ho bang CCTV doon para makita natin kung ano talaga yung nangyari doon po sa mga oras na iyon? Yun nga po yung nakapagtataka kasi yung CCTV po nung karipas niyang pagtakbo ay naipalabas. Pero maganda sana lumabas po yung from the point na pumasok siya doon sa Senate premises, makuha po, sigurado naman po may CCTV yan. So sana po ilabas yun para magkaroon po ng linaw. Kasi ang report nga po sa akin, yung babae po namin na ahente na nag-approach sa kanyang tagpakilalang NBI para iserve sa kanya yung warrant, eh tinakil niya kagad doon narinig na hindi, tapos kumaripas na po ng takbo. Kaya syempre, tumakbo po siya, nagsunuran para siya ma-enforce yung warrant. Ayun na po, hindi naman siya ni wrestling. Wala naman po wrestling ako nakita rin sa video. Nakita ko po, puro takbo. Tapos kaya siya nasugatan, nadapa siya doon sa hagdan. So maghihingi po ba tayo ng copy mula po sa Senado para lang maliwanag o malinaw kung sino po ano po talaga yung totoong kwento? Well, ang sabi, magkakanda kami parehas ng fact-finding namin. Eh, sabi ko naman po doon sa pag-ibag-usap ko doon sa bagong Sergeant at Arms, baka pwede kami bigyan ng buong kopya ng mga CCTV para makita po namin kung ano talaga yung pangyayari. Kung may pagkukulang po yung aming mga ahente, kung may nagawa na mali, willing naman po kami na disiplinahin po namin yan. Director, dito po, okay, nung kailan ho ba yung pinlano, yung pagkasapo ng operation na ito? Well, nagkaroon po ng coordination ng Lunes mismo at ilang beses po nakipag-usap po kami sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate dahil may informasyon nga po kami na maaring dumalo sa session na yan dahil yung issue po ng patungkol po sa impeachment, maaring i-transmit yun. So it's a major event po na nagpapasakali kami na nandiyan siya. At yun nga po, lumabas po na nandoon nga siya. Tapos, okay, nung namataan nila si Senator Bato na bababa ng sasakyan, nagkataon lang ba talagang naghihintay na doon yung ating agents? May coordination po kasi yung mga point of entry, doon po tayo talaga mag-aapang. Opo. Kaya nga po kami, ang ginawa namin, babae yung isang nakapwesto ron po kasi ang assumption namin, he is a former chief PNP, alam niya ang law enforcement, na pag binigyan ka na may warrant of arrest, ang gagawin mong logical is, tingnan mo yung warrant of arrest, kung ito ba yung may problema, kung totoo ba, at tatawag ka ng abogado. Pero hindi po ganyan nangyari, kumaripas na po siya ng takbo eh. Kaya hindi na po nakapag-usap po. Director, para sa kaalaman ng ating mga kapatid, paano po ba pag nagsaserve? Paano yung proseso? Mag-i-inform po yung logical, mag-i-inform, magpapakilala na kami ay mga law enforcement authority, either PNP kami o NBI, may dala po kaming mandato de arresto, arestuin po namin kayo at babasahan po ng mga karapatan nila. Na pag-uusap po gano'n. Kaya nga po ang sinabi dyan, ito Baldawan, maaari po ba kayo sumama sa amin? Mahinahon po yung unang pag-uusap niyan. And ang pag-serve po ng warrant, yung reasonable necessary force kung kinakailangan, pwede naman po talagang gawin kung may resistance po. So ang sinerve po sa kanya ay yung ICC, Warrant of Arrest? ICC warrant po, yung dala po natin. Oo, yun po yung hawak po nila. Ng NBI. Ng NBI, opo. So ipinakita, dapat yon ay kinausap, ipinakita, Opo. tapos... Ipapakita po, hindi na po nagkaroon ng ganung pagkakataon. Dahil nung nagpakilala pa lang na itinulak na po niya. Isinalya niya po yung aming agent. Maliit po yun na agent na babae. Siguro baka wala, kalahati lang po siguro yung Senator Bato, baka hindi pa eh. Wala ho bang body cam ang ating mga ahente? Sinecheck ko po kung sino yung mga naka-body cam noong panahon po na yun. Not all of our agents were wearing
body Wala cam. po. Saka ang ano naman po dyan, Ma'am Cheryl, may CCTV naman po. So kung naipakita naman po yung pagkaripas ng takbo niya doon sa banda na hagdanan, maganda maipakita rin po yung pagpasok pa lang po niya doon sa premises po, sa building po ng Senado. Okay, sa ganun po, pag nagsisilbi tayo ng warrants of arrest, ay once na bus, dapat yon ay sasama po yung sinisilbihan. Pag Opo, nagkaroon, unless, halimbawa, sinabi ng abogado na questionable to, check natin kung valid. So may pagdaan. Pero sasama pa rin po, matiwasay pa rin po. Wala naman po kaming balak. Dapat na yung normal po kasi niyan, pag nakuha yung subject, popusasa na yan eh. So ang instruction naman po sa kanila, dahil senador nga, medyo bigyan po ng due regard. Kaso hindi na po umabot doon sa punto ng pag-uusap dahil yun nga po, tumakbo na po siya. at dahil tumakbo po siya, talagang hahabulin at hahabulin po siya para makuha. Tama po ba? Kasi Well, sa, ang natural course po, di ba, pag tumatakbo, habulin mo. oo, Kasi tsaka po ang law enforcement, talagang ang mandato po niyan, at alam po ni Senator Bato yan, ang mandato niyan is, you are allowed to break entry to serve warrant. Pagkat porso po, tumatakbo, habulin mo, kahit saan po pumasok yan, especially public po na lugar, pwede po talagang habulin para makaresto po. at kaya ang tinarget ay yung plenaryo dahil doon ay limitado na po na makakapasok. Hindi po, kahit po sa plenaryo, actually, pwede po talagang pasukin. Although, as a matter of instruction po, syempre, pag doon na sa plenary, parang somehow, there is a, parang, anong tawag dito, practice na i-respect natin yan. Parang sacred yan dahil yun yung grounds mismo where the Senate is doing their session. Pero kung technically po, legally, kahit po doon, pwede po pasukin. Lalo-lalo na, alam naman natin yung Senate is being leased, being rented. So, ibig sabihin, it's a public place po. Hindi, it doesn't really belong nasa kanila lang po. Of course, you are expecting a reasonable degree of privacy po sa mga ganyan po. Kailan po ikinasa ito at marami rin po ang nagtatanong kasi iba sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, ang PNP po ang nanguna doon sa pag-serve. Dito po this time NBI. Why NBI? It was, the warrant was coordinated po sa amin eh. Kaya nung umaga pa lang po nung Lunes, meron po kami mga naging coordination meeting sa Office of the Sergeant at Arms para po kami, kung if we will be given entry and magkaroon kami ng presence within the Senate premises, which they granted po sa mga NBI po. Sorry, Director, sino po ang nagbigay ng Sa directives Office po? of the Sergeant at Arms po. Hindi po, yung Office of the Sergeant. bakit po NBI ang nanguna po sa operation? Kasi dati di Well, ba nasa amin PNP? po yung warrant. The warrant was communicated po sa amin eh. Oh, okay. I cannot give so much details on how the warrant was communicated and given kasi po, those are operational procedures that we'd rather not make public kasi po, we are expecting na may mga maaaring may dumating pa po ng ganitong situation. Yung pong aming operational protocols, ayaw naman po namin malabas po sa publiko para po wag ma-compromise yung operatiba at saka yung operations itself po. Okay. Mula po sa ICC and then Interpol, tapos pagdating po dito sa Pilipinas, ay pwede na po yung iba't ibang ahensya Sa ng law enforcement na pamahalaan. po yan, law enforcement can enforce a valid warrant po. Opo. Alright. Kasi po ang sinasabi din, yung timing, but you explained na alam nyong malaking araw ito sa Senado, so nandoon yung posibilidad na naroon po si Senator Bato. Yes, the possibility. Kasi opisina po niyan, the natural course po ng enforcement officer. You go to the places of his work, sa trabaho po niya, saan siya madalas pumupunta. And Senate being the place of his work, at sabi ko nga, there is an impeachment na expecting na it will be transmitted po sa Senate. He might be attending po dyan sa proseso na yan. Natatanong din po yung pagkakataon na maging si Senator Antonio Trillanes ay naroon din. During the planning ba, yung pagkasa ng operation, involved na po si Senator Trillanes? No, hindi po siya part ng NBI. He's not part of the NBI. He's not even also part ng Secretary General, Sergeant at Arms Office. So, ang report nga po sa akin, hapon po dumating si Senator Trillanes while the NBI team, as early as the morning po, mga 7, nag-start na po na mag-briefing, nandyan na po eh.
So wala po siyang participation dyan. Kung meron man po siyang hawak na warrant, I cannot answer for him na kung paano niya nakuha yan. Ano po. Ang alam ko lang, nung sinasabi nga kaya siya nandun because he was challenged by Senator Bato na siya ang umaresto, posasan siya, ganyan. So siguro siya pumunta ron is to answer to the challenge ni Senator Bato sa kanya. Klaruhin din po natin yung kwento doon po sa tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms po, na kinuyog umano ng NBI personnels. Ang sabi po niya, ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Ano po ba talaga ang nangyari? Kasi talagang parang nabugbog po siya doon at yung pilit din na isinasakay siya doon sa loob ng sasakyan. Nakita ko po yung video, yung kapiraso doon, yung sinasakay, at ako sa nangyari, nagpubiglas. Bumiglas, oho. Nakalabas po siya, at nadapa. Pero doon sa video po na nakikita ko, wala naman ako nakita na nag-throw punches. Ang report po sa akin, dahil nadapa na flat, humampas yung mukha sa pavement, sa sahig. Tapos he's being pinned out. Ang kwento po sa akin, when the NBI is trying to go out already, dahil kinolop na nga po muna yung pag-aresto, they were being hold. Gusto silang i-detain. From the point of view also of law enforcement, pag gusto kayo i-detain, you're enforcing valid warrant, obstruction po yun. Tsaka ano po yan, pwedeng maging basis din po yan ng illegal detention. So I think that is the mindset. But at any rate, ang napagkasunduan po namin dyan is magkakanda kami ng parallel investigation, separate investigation, and fact-finding na kung meron po nagkasalay, atin naman pong willing nating parusahan po. Kumusta na rin ngayon yung NBI personnel na pinag-iusapan ninyo sa Senado na ipaisalalim na lamang sa inyong kustodiya? Well, nandito naman po, nasa opisina naman namin po sila. At yun naman din po, yung isa naman na tinakel po ni Senator Bato, malaki po yung pasama, yung contusion siya. So pinasubmit din namin po for medical examination para meron naman po tayong record po. Ano po. Ngayon, ang sabi nyo, tuloy pa rin ang pag-aresto, ngunit papahupain nyo lang ang tensyon. Ano yung magiging batayan ng paghupa ng tensyon at bakit kailangang pahupain ang tensyon kung talagang dapat na po siyang arestuhin? Well, ang ano po namin dito, ang nasa play na rito, pagkakalam namin, there is a case filed already with the Supreme Court. So maghihintay po ako ng instruction from the DOJ and the other agencies involved. So there will be an interagency collaboration po on this matter. Of course, putting on mind also what was filed to the Supreme Court. Yun naman po yung pinagiging guidance natin malaki as a law enforcement agency. Ito po ba, okay. So, hanggat walang desisyon ng Korte Suprema, hindi po gagalaw ang ahensya ng pamahalaan? Well, ang sabi ko lang po, hindi walang desisyon. Ang sinasabi ko, we are considering already sa paggawa ng desisyon yung nakapile na kaso na sa Supreme Court. So, in the meantime, ang sinasabi ko lang po dito, as the director, na kami yung law enforcement na ang NBI po, hihintayin po namin yung direction po ng higher authorities po natin dito. At alam naman po natin na we are attached agency of the Department of Justice. So, ang final decision po, or yung directive, ay manggagaling Yes. po sa DOJ, sir. I already made my recommendations, personal recommendations as a director, and I think it's being all of it will be considered on the decision how to proceed mula po ngayong araw na to. Ano pa po ang mga aasahan ng taong bayan? Paano po ba? Kasi humupa and then sinasabi rin po ng Senado na limited din yung kanilang pagprotekta. So at this point po, in the coming days, few days, ay wala pa pong arestuhan mangyayari. Well, I cannot second guess. Sabi ko nga po, I will wait for more definite na instructions po. Ano po. Director, ano po ang inyong tugon sa mga nagsasabing may bahid politika itong pamamaraan ng NBI ng pag-aresto kay Senator Bato? Well, ano po alam niyo po yung pag-aresto is one of the inherent power of the state. Yung po yung police power na tinatawag. Kung hindi po natin may implement yan, there will be a breakdown in law and order. At it will set a bad precedent po sa mga susunod pa po na mga gagawin nating pag-aresto. Ang tinitingnan naman po natin, pag may warrant of arrest, hindi naman po yung personality. Ang tinitingnan po natin, yung batas na nagdidikta rito.
And kami po, malinaw po, ang sinusundan po namin, hindi political, hindi sariling opinion o personal na opinion o emosyonal na dahilan, kundi lagi po natin titignan ay yung batas, proseso po at kung ano po yung ebidensya na nakaharap po sa atin. Ganun lang po yun. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataong makaharap o makausap po si Senator Bato? Wala po, hindi pa po kami nakakapag-usap. I'll be happy kung I will be invited para makapag-usap. Okay po sa akin yan. May panawagan ho ba kayo kay Senator Bato? Or Well, pares po mensahe? ng panawagan ng mga kasama niyang senador doon na mas maigi, voluntary po ay sumukop po siya para harapin po niya kung ano po yung pagkakasakdal sa kanya. At alam ko po, naunawaan naman yan dahil nasa law enforcement naman po siya dati. Marami pong salamat sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag.